Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong mga DD shit vlogger na ito na kung saan nagsampa ho, sinampahan ho ng kasong libelo or libel itong si congressman or a representative Ace Barbers. Matindi, ano? Sila pa nangyari na sa Earth. Oh, sino-sino ba ito? Sino-sino ba itong nagkaso na ito? Sino-sino ba itong nasa picture? Ayan ho sila, oh. Oh. Sino-sino ba ito na mga nangyari na matatandaan ho natin mga kababayan, itong House of Representative, yung committee ho dyan na tinatawag hong TRICOM, sa pangunguna ho ni Ace Barbers at kasama rin ho dyan si Congressman Dan Fernandez, na kung saan bumuo sila ng committee, ang pangalan tinatawag hong TRICOM. Pinapatawag ho itong mga vlogger na ito na kung saan dapat magpaliwanag sila doon dahil sa paniniwala ng mga congressman, mga miyembro ho ng TRICOM, nagbibigay ho sila ng balitang mali, peke. Oh. At yung iba pa raw, pinagmumura sila. Oh. Oh, ngayon, hindi ho nagpunta itong mga ito. Ang ginawa nila, imbis na humarap ho doon sa TRICOM, doon sa committee ng TRICOM, nagpunta ho sila ng Korte Suprema. Doon ho dumulog. Nagdemanda yata ho sila doon sa bumubuo ng committee ng TRICOM. Ngayon, meron naman isa pang ginawa silang pagsampa ng libel or libelo. Kasong libelo mismo personal dito kay Congressman or Representative Ace Barbers. Yung mga nagsampa ho ng kasong libel or libelo dito kay Ace Barbers, ito rin ho yung mga pinapatawag sa TRICOM na hindi ho nagpunta. Na naniniwala ako na itong mga ito rin at yung mga iba pa, ito ho yung binigyan ho ng mga subpina. Siyempre, pagka binigyan ka ng subpina dahil hindi ko ma-attend doon sa hearing ng Quadcom, ang mangyayari niyan, kapag hindi ka pa rin nagpunta, last na yan, subpina na yan, ang mangyayari na yan, contempt order. Parang yung kay Mama Roque. Kay Mr. Roque. So, maliwanag, itong ginagawang hakbang ng mga DDS vlogger na ito, po pwedeng nating matawag na ganti o resback. Ganti o resback. Kaso nga lang, hindi natin alam kung magtatagumpay etong ginawa nilang pagkaso kay Kong Ace Barbers na kasong libelo kasi nasa prosecutor pa lang yan. Tapos tawag dito, re-reviewin, titignan kung may probable cause. Kung may nakikita nga may sapat na karapatan, may sapat or may karapatan itong grupong ito magsampa ng libelo. Kapag may probable cause, talagang may dahilan, makikita, tsaka aakit mo sa korte. So, ibig sabihin, nagsampa man sila, hindi pa sigurado ito kung sasampa sa korte. Pwedeng ma-dismiss ito. Hindi katulad doon sa House of Representative, TRICOM Committee, siguradong kapag hindi umaten, sila pa rin, hindi nagpakita, hindi lumutang doon sa susunod na hearing at meron ng isyung subpina, sigurado, hindi mababasura, hindi ma-dismiss. Contempt order talaga. Alam ko na! At syempre, kapag may contempt order, ma-detain, makukulong. Hindi natin alam kung saan. Kasi may mga iba dyan, dinadala pa, parang yung nakaraan, meron pang dinitain, ikinulong sa Station 6, dyan sa may Commonwealth yata.
Ito sila, oh. Sino-sino ba ito? Oh. Oh, ito. Unahin na natin itong si ano. Assume nga natin. Oh, yung iba hindi ko kilala. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga yan. Excuse me. Unahin na natin itong nakaitim na ito. Oo, yung matapang ang muka. Oo, yung tinatawag nilang Dr. Loreng Badoy, doktor. Pero wala naman yata lagi sa ospital ito. Lagi nasa SMNI. Ewan ko ba? Tawag ko nila rito, Dr. Lorraine Baduy. Pero hindi ko alam bakit parang mas active pa sa social media kaysa maging active sa hospital. Parang mas active pa sa SMNI. Kasi ako, pag ako narinig ko kasi Dr. Lorraine Baduy, ibig sabihin, pag sinabing doktor yung tao, doktor, sabihin, mas madalas ka sa clinic, hospital, o ano man. Parang mas madalas pa sa SMNI. Ngayon lang nakakita ng doktor, pero mas active magbalita. Anyari na talaga sa Pilipinas. Nandito rin si Bale. Ay, si Bale, sorry. Nandito rin si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ito si Attorney Trixie Angeles. Ito yung pagka merong rally, may maisog rally. Ito yung lagi nasa entablado na nagrereklamo na, Mr. President, gutom na kami. Grabe, no? Dinaig pa yung mga talagang mahihirap na walang makain na isang kain santukay. Hindi sumisigaw ng ganun eh. Ito halata namang may nakakain kung makasigaw. Inuulit ko walang nagdaang administrasyon magmula nung ipinanganak ako ng bulkan. Walang dumaang administrasyon na mura ang bilihin at walang gutom na tao. Laging may ganyan. Sino masasabi niyong administrasyon na dumaan magmula nung bata kayo na mura ang bilihin? May mura pag ngayon mo tinignan. Pag nakikita mo yung mga dating presyo, halimbawa, 1 kilong bigas, piso. Pag ngayon mo tinignan yung mga picture na yun, mura kasi dito mo tinitignan ngayon sa taong 2025. Pero kung pupunta ka doon sa panahon na yun, makakasakay ka ng tawag dito, yung machine na nagbabalik sa unang panahon. Time machine, yun. Kung sasakay ka ng time machine at makakabalik ka doon, pupunta ka sa mundo nila, sa panahon nila, at makikita mo ang bigas. Piso 1 kilo. Nung panahon na yun, mahal na rin yun kasi nandoon ka nung panahon nila. Nakuha nyo? Walang administrasyon na mura ang bilihin. Walang administrasyon na walang mahirap, walang nagugutom. Wala. Pero pag sinabing war on drugs, extrajudicial killing, pogo, digong lang yan. Pag sinabing yung mga 2016 hanggang 2022 pinatayo yung hinayaan tayuan ng China ang ating economic zone diyan. Hindi sa lahat ng administrasyon nagdaan yan. Digong lang yan. Ito si Attorney Trixie Cruz Angeles kasama rin. Nako, andito pa. Buhay pa pala to. Jonathan Morales. Akalain niyo yun. Si Jonathan Morales pa yung nagsampan pa ng libel. Matindi, no? Ito ho, syempre si Jonathan Morales, sino ba hindi nakakilala rito? Oo, ito ho yung dating uso na ngayon laos na. Ito ho yung pasimuno ng Fidelix Kuno. Na kung saan, marami yung sinampang kaso rito dati na pagsasabi ng hindi totoo, mga pag-iimbento. Sino pa nandito? Nako. Nandito pa. Yung dati ring uso na ngayon wala na rin, nalaos na. Na
na nagpauso, meron pa raw USB. Ba't di nyo nailabas yung Ano na nangyari sa USB nyo? Ano nangyari sa USB nyo? Wala na nangyari doon? Kala may hawak kay USB. Ano nangyari doon? Wala na rin. Wala na rin. Laway lang puhunan. Sabi ganun may hawak daw silang USB, kesyo ganyan, kesyo ganito. Wala na naman, bluff na naman, paasya na naman sa tao. Ito ko si Kati Binag, yung nagpaparatang ho siya mag-asawa, Felicia Marcos, PBBM, na kesyo dodroga, nagko-cocaine, na laway lang naman ang puhunan, kwento. Tapos, minsan tinanong siya doon sa mismong SMNI, mismong programa ng SMNI yun, ang host nun si Dr. Lorraine Badoy. Ito naman yung Dr. Dr. Lorraine Badoy. Inamin niya mismo, hindi niya naman daw nakikita mismo nagaganon kasi malayo naman daw. Pero sa isip niya, nagaganon. Yung ganong kwento, yung ganong katwiran, sa inuman lang tinatanggap yun eh. Yung ganong kwento, sa inuman lang. Buti sana kung ang paparatangan mo ng ganyan ganito na ganyan droga, ganyan ganito. Kung sino-sinong tao lang natambay, yan, pwede. Ang paparatangan mo, isa sa pinakamataas na may posisyon sa gobyerno, tapos first lady. Hindi po pwede diyan laway lang ang puhunan. Kasi kung tatanggapin namin lahat ng ganyang kwento, paratang puro laway lang ang puhunan, baka lahat ng presidente mapababa. Isipin mo, magkwento ka lang ng ganyan, ano na, sa people power na agad. Utik sa inuman lang tinatanggap yung kwentuhan na yan. Yung ganyang paratang. Pero pagdating na sa may mga talagang may isip na sa barangay na, baka nga kahit sa barangay, di tanggapin eh. Paano pa sa korte? Yung iba rito, hindi ko na ho kilala kung sino-sino itong mga kasi alam mo nyo naman sa mundo ng DD shit eh. Ang dami yung vlogger diyan na mga nasa laylayan lang eh. Kumbaga ginagamit lang ho ang mga istoryang ito para ho ma-monetize ang mga channel nila. Kumbaga sinasamantala. Kita nyo yung iba diyan, maliliit ang channel, wala pang 1,000 subscriber. Ang ginawa, nagpunta doon sa EDSA kahit wala ng tao. Update daw sa EDSA. Ay, nako. Ngayon, tingnan natin, abang-abang tayo mga kababayan kung ano mangyayari rito sa isinampaho nilang kasong libelo or libel dito kay Congressman or Representative Ace Barbers. Tingnan natin kung maiaakit sa korte ho ito kasi nasa prosecutor pa lang. Tingnan natin kung madidismiss, mababasura o maakit sa korte. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pansamantala ang inyong lingkod, Host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits. Bye-bye.